I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello University me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello. Ayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates ngayon. Ito po guys yung interview ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan pumunta dyan sa Occidental Mindoro. Nagkaroon po ng malaking problema din dahil El Nino tagtuyo din dyan. Nagbigay siya ng kaulang tulong. So ang problema din ng Occidental Mindoro at Oriental itong power shortage lagi, no? So ang sabi ng Pangulo, ang gusto niya is yung submarine cable. Nako, talaga naman, oo. Nako, magandang balita yan guys, no? At marami pa mga kababayan ang itinatanong sa kanya, no? At sinagot niya naman ng maayos. Maganda ito. Pakinggan nyo mga kababayan, ha? O, tingnan nyo. Pakinggan nyo yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. See you again on my next upload video. Bye and bagus. God bless Philippines. National sa power outages po sa Occidental Mindoro. Power outages po. Ay sa ngayon nagka-problema nga dahil hindi isang planta bumagsak. Alam mo yun, dahil sabay sunod-sunod dyan, sunod nag-trip kung tawagin. Pero dahan-dahan naman bumabalik. So ang power supply natin ay sapat naman. Nagkaka-red and yellow lang tayo na alert. Pero sa kasalukuyan, nakikita namin dahan-dahan bumabalik sa normal na naman yan. Maayos na natin yung mga naging problema, yung technical problem dun sa mga planta. At maraming nakikita ko sa news, baka meron daw na nagsabotahe. Pinag-aralan din namin yan, wala naman. Talagang mabigat lang talaga ang load, hindi kinaya ng tsaka nagka-technical problem, may pyesa ro na kailangan paltan. Kaya yun ang ginagawa ngayon, binabalik na dahan-dahan. So far naman, meron konting yung mga iba nag-power outage, pero pagka naayos natin ito, pagka naayos natin yung mga nag-trip na power plant at saka mga substation, babalik na naman tayo sa dati. Okay. Magandang hapon po. Good afternoon. Marami po kayong tinitingnang paraan para sigurado na stable ang supply ng kuryente rito, yung mag-tap ng mga probinsya malalakas ang kuryente, solar energy. Alin po rito, Mr. President, ang pinakamabilis at how soon will it happen? Ang pinakamabilis solar. Dahil ang solar, wala, basta kung meron kayo ng solar cell, pwede nang gamitin ka agad yun. So yun ang talagang pinakamabilis. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating makuhanan ng power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ang sistema. Pero sa Mindoro, both Oriental and Occidental, ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa nakakabit sa grid. So naglalagay na tayo ng submarine cable para dito specifically for Mindoro, para yung mga ibang lugar naman na sobrang meron silang excess capacity na tinatawag, hindi nagagamit, sayang. So yun ang pwede natin paglipat-lipat kung saan ang pangangailangan. Hi sir, magandang hapon. Sir, kanina you have personally witnessed yung devastating effect ng El Nino sa mga sakahan. Paano sir titiyakin ng gobyerno yung food security sa gitna po ng El Nino? Well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Hindi kailangan mag-alala ang tao. Yung mga area, sa katotohanan, yung mga area na may patubig, tumaas pa yung ating naging ani, yung tons per hectare natin. Pero siyempre marami pa, kagaya rito, siguro mga 50% lamang ang irrigated. So yung iba talagang nahirapan.
Dito sa Occidental Mindoro, meron ang calculation namin, 1% lamang nung mga irrigated lands ang naapektuhan ng El Nino na talagang kailangan ng tulong. Pero yung naiwan na hindi irrigated ay yun talaga ang kailangan namin. Kaya pinapaspas namin yung paglagay ng solar pump at saka pati na yung dam na pinaplano ng NIA at para yung supply ng tubig mapalawak natin yung irrigable land. Kasi basta irrigated, kahit na may ganito, kahit na may El Nino, pwede pa rin. Tapos marami tayong binibigay, marami tayong dinadala na post-harvest facilities para imbis na ginigiling pa yung palay, malayo pang dinadala, kung saan pa dinadala. Kaya dito nang gagawin para menos sa gastos, menos sa mas malaki ang kikitain ng farmer. Thank you, sir. Thank you. Mariboy Sumito. Hello. Mariboy Sumito po from RFM Mindoro. Hello. Ang problema po namin, Mr. President, yung kuryente po, masyadong mahal po. Dahil naka-emergency power supply po kami ngayon, meron po ba chance na mas mapabilis yung pag-release po ng power supply agreement para makabalik po kami sa dating presyo? Yun ang kasi nasa gitna tayo ng negotiation ng ERC tungkol dyan sa presyuhan ng kuryente. Pag natapos yun, then special case naman kasi talagang Mindoro dahil sa power, decades old problem na yun. Kaya pagka natapos yun, malaman na namin kung paano pwedeng gawin dito, baka makapagbigay ng subsidy para ng ERC, baka makapag-approve ng subsidy para sa Mindoro provinces. Salamat po. Okay? Joyce Balancho.